Hello and welcome sa episode 2 ng ating horror story session. And guys, medyo mahaba-haba ang kwento natin ngayon, kaya perfect na perfect to sa mga naglilinis ng bahay, nagpapaantok, nasa trabaho, o bumabiyahe, papasok man o pauwi. Sana samahan niyo ako hanggang matapos. And bago tayo magsimula, gusto ko muna mag-shoutout mabilisan lang kina Maxva, Zyke Sleepyhead, Zen Crazy, Kai Rich, kay Playboy Scott, kay CRLs, initial siya eh. At kay Jenny Chan na nag-comment dun sa Spotify natin. Matagal ko na talagang gustong gawin tong ganitong klase ng content pero ngayon lang talaga nagkaroon ng pagkakataon at sipag. Malaking motivation niya mga comments nyo guys at yung mga support nyo, kaya maraming salamat sa inyo lahat. At ngayon, patayin nyo na ang inyong mga ilaw, lakasan ng volume, at simulan na natin ang mga kwento. Ang unang story natin ay galing kay Hutok Atlan ng Reddit. First hand experience po namin ito. Nung third year high school kami sa isang Catholic school. May afternoon prayer kami araw-araw. Isa sa mga assignment namin noon ay magbantay sa mga hallway habang nagdarasal ang buong school. Ang na-assign sa akin ay sa tapat ng girls' comfort room. Nagsimula na ang prayer, kaya nakatayo lang ako sa pwesto ko. Maya-maya, may napansin akong gumagalaw sa gilid ng paningin ko. May babaeng dahang-dahang lumalabas ng CR at naglalakad papunta sa direksyon ko. Ang una kong napansin, hindi siya nagugas ng kamay. Hindi rin siya nag-flush. Pero hinayaan ko na lang. Habang papalapit siya, mas nakita ko ang itsura niya. Nakaputi siya, sobrang putla ng balat, at napakahaba ng buhok niya. Sasawayin ko na sana siya dahil bawal lumabas sa hallway habang may prayer. Pero bigla ko napansin na iba ang presensya niya. Doon ko na na-realize na baka multo siya. Nagulat ako. Pero sa panahong yun, sanay na rin ako makakita ng kung ano-anong hindi may paliwanag na bagay. Parang napansin niyang nakikita ko siya. Dahan-dahan siyang lumingon at bumalik sa loob ng CR. Hindi ko napigilang lingunin siya. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng comfort room habang nakatitig sa akin. Tapos, nakita akong nakabuka ng sobrang laki ang kanyang bibig. Mas malaki pa sa kayang ibuka ng isang normal na tao. Pakiramdam ko, hindi niya nagustuhan na nakikita ko siya. Pero kailangan ko manatili sa pwesto ko. Kaya umiwas na lang ako ng tingin at bumalik sa pagtayo. Ilang sandali pa, napansin kong gumalaw ulit siya. Hindi na papunta sa akin. Dumiretso siya sa pinakahuling cubicle. Doon ko lang napansin na basang-basa pala siya. Pati mga kamay at balat niya, kulubot na parang matagal nang nakababad sa tubig. Hanggang doon na lang po yung nangyari. Hindi ko na siya sinundan o sinubukang alamin kung ano pa siya. Pero tinandaan ko talagang nakita ko dahil talagang kakaiba siya. Kahit sa mga nakita ko noon, hindi siya normal na espiritu. Lumipas ang ilang buwan at hindi ko na siya muling nakita pa. Hindi na rin ako na-assign sa girls' comfort room, pero sa totoo lang, okay na rin yun dahil ayoko nang maulit ang naging encounter ko sa entity na yun. Pagdating ng Holy Week, o baka isa lang yun sa mga araw na walang klase pero required kaming magsimba. Naghihintay kami noon bago pumila papuntang mass. At habang naghihintay, nagkakantuhan kami ng mga nakakatakot na karanasan namin sa classroom. Hindi ko na maalala kung paano kami napunta sa ganung usapan pero ako ang sumunod na nagkwento. Ikinuwento ko ang tungkol sa babaeng basa na nakita ko sa girls' comfort room. Natakot silang lahat. May ilan sa kanilang nagsabi na kaya raw minsan ay bumukas ng pinto ng huling cubicle kahit walang tao. Pero kapag kumatok ka, bago mo itulak, saka lang ito bumubukas.
Pagdating ng recess, bumaba ako para bumili ng biskwit. At pagkakit ko pabalik, sinalubong ako agad ng mga kaklase ko. Ang sabi nila, may nakuhaan daw ng litrato ang babaeng ikunento ko. Siyempre nagulat ako. Nung panahon na yun, bihira pa lang ang may cellphone na may camera. Panahon pa yon ng Nokia 3310. Kaya ang may mga camera phone noon ay kadalasan na yung may kaya lang. Hinanap ko agad ang kaklase kong kumuha ng litrato dahil gusto ko ring makita. Pero nabura nila. Sobrang natakot daw sila kaya dinilit agad nila ang picture. Ang ginawa na lang nila, ikunento nila sa akin na nangyari. May isa kaming kaklase na babae na pumasok sa huling cubicle. Bilang biro, hinawakan ng mga kaibigan ko ang pintuan mula sa labas para hindi siya makalabas. Habang nangyayari yon, may isa sa mga lalaki ang kumuha ng litrato sa mismong pagbukas ng pinto. Pagtingin nila sa picture, may maputlang kamay na nakahawak sa gilid ng pinto. Ang mas nakakapagtaka, papasok ang bukas ng pinto ng cubicle. Imposibleng kamay yun ng kaklase naming nasa loob dahil hindi tugma ang angulo. Hindi rin pwedeng kamay ng mga nangaasar dahil nasa kabilang side sila at nagtatawanan. Sobrang putla daw ng kamay at halos wala ng kulay ang mga kuko. Ang mas nakakatakot pa, wala yung mga classmate ko na yun nung ikinwento ko sa kanila ang tungkol sa babaeng basa. Ibig sabihin, hindi sila natakot dahil sa kwento ko. Hindi ko alam kung sobrang laking coincidence lang ba yun o baka nagalit ang espiritu dahil sa panggugulo nila. Dahil sa curiosity, mas pinagbasdan ko pang lugar sa mga sumunod na pagkakataon. Napansin ko na hindi siya galit kapag babae ang pumapasok sa CR. Pero kapag lalaki ang lumalapit sa area, parang nag-iiba ang kilos niya. Mas aktibo rin siya kapag walang tao o kaya ay lampas na ang oras ng klase. Hanggang doon na lang ang kaya kong gawin. Hindi ko na sinubukang kausapin o lapitan pa siya. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang sitwasyon niya. Naisip ko pa nga noon, baka may lalaking gumawa ng masama sa kanya. Pero kung ganoon, bakit siya laging basang-basa? Nasa third floor ang comfort room. At hindi naman ganoong kadaling malunod sa isang CR. Ikunento ko rin ang nangyari sa iba ko pang mga classmate at sa ilang teacher. May isang teacher na parang na-trauma nang marinig ang kwento ko. Sabi niya, minsan daw ay gabi na siya sa school dahil may tinatapos siyang mga papeles. Pumasok siya sa girls' comfort room para maghilamos. At habang naghuhugas siya ng muka, may narinig siyang pumasok sa comfort room. May babaeng dumaan sa likod niya at dumiretso sa huling cubicle. Akala niya isa yun sa mga kapwa niya teacher kaya kinausap niya. Pero walang sumagot. Pagbalik niya sa faculty room, nandun palang teacher na akala niya pumasok sa banyo. Lumipas ang maraming taon at nakapagtapos na ako. Pero hanggang ngayon tuwing napapadaan ako sa simbahan ng dati kong school, paminsan-minsan nakikita ko pa rin ang babaeng yun. Tahimik lang siyang nakatayo sa bintana ng huling cubicle ng girls' comfort room. Grabe, sobrang creepy na ito ha. Kaya guys, anong masasabi niyo sa experience na to? May tanong lang din ako, baka may makasagot sa comment section. Hindi ko ito tinatanong para magdala ng negatibong usapan na naniniwala ako kay God at may matibay akong pananampalataya. Pero minsan napapaisip lang talaga ako bakit kaya marami tayong naririnig na ganitong mga kwento sa mga lugar na malapit sa simbahan, Catholic school, convents, o mga lugar na palaging may misa at iba pang religious activities? Curious lang talaga ako kung may paliwanag ba rito o may alam kayong pananaw tungkol dito. Share nyo naman sa comments. May sarili rin kasi akong creepy experience guys sa isang convent somewhere in Tagaytay nung nag-retreat kami nung high school.
Iba naman ang kwentong yon at baka maikwento na rin natin sa mga susunod. Itong second story natin guys is nangyari din sa isang eskwelahan. Galing ito kay tapunan ng Reddit. Noong first year high school ako sa Pangasinan, may experience ako na hindi ko talaga makakalimutan hanggang ngayon. May 15 taon na ang nakalipas. Bandang 5:00 ng hapon. Nasa loob sila ng faculty room ng math department o baka first year department. Hindi na niya sigurado dahil matagal na ang pangyayari. May ginagawa sila noon. Posibleng tumutulong maglinis o nag-check ng mga papel kasama ang mga teacher. Habang tumatagal, paulit-ulit na silang minamadali ng mga teacher. Bilisan nyo na, padilim na. Noong una, akala nila normal lang. Pero maya-maya, may isa sa mga teacher nagsabi ng dahilan. Baka lumabas na si Myrna. Tahimik raw ang buong room. Hindi na nila kinailangan pang magtanong kung sino si Myrna. Alam na halos ng lahat ang kwento. Ayon sa mga matatagal na sa school, si Myrna raw ay isa sa mga multong gumagala sa lumang Gabaldon Building. Hindi raw siya sumisigaw. Hindi rin nagpapakita basta-basta. Pero kapag tahimik na ang paligid, may maririnig ka raw na tunog ng sapatos na may takong. Parang may babaeng naglalakad sa hallway. Pero wala kang makikitang tao. Hindi rin daw sigurado kung dati ba siyang teacher sa school. Kwento-kwento lang ang lahat. Pero sapat na yun para kabahan ng kahit sinong estudyante. Lalo na kapag alam mong papalubog ng araw. Ang Gabaldon Building daw kasi ay parang malaking parisukat. May 4 na labasan, 2 sa harap, 2 sa likod. Sa gitna naman, may maliit na garden. At mismong gitna ng garden, nandoon ang faculty room. Kapag umabot na ng hapon, isa na lang ang gate na bukas. Tahimik ang buong building. Halos wala ka nang maririnig, maliban sa hangin. At sa mga kwentong ayaw mong marinig kapag ikaw na lang ang natitira doon. Pero hindi pa raw natatapos ang kwento niya. Lumipat siya ng ibang school sa Pangasinan. At doon naman, may lumang cabinet daw sa isang classroom. Ayon sa kwento, may isang estudyanteng nasaksak doon. At sa takot, doon daw siya nagtago sa loob ng cabinet. Kinabukasan na raw siya natagpuan. Simula noon, marami na nagsasabi nagpaparamdam daw ang estudyanteng yun. Minsan sa hallway, minsan sa paligid ng classroom. Pero ang pinakamadalas daw, sa mismong silid kung saan dating naroon ang cabinet. Noong nag-aaral pa ang center natin doon, hindi na ginagamit ang cabinet. Inilipat na lang ito. Nasa labas na ng second floor. Nakapatong lang sa may konkretong bubong sa may entrance ng building. Para bang itinabi na lang. Na para bang ayaw nang gamitin ng kahit sino. Pero sabi niya, sa tuwing dumadaan siya ron, may kakaiba raw talaga siyang nararamdaman. Hindi niya maipaliwanag. Wala namang nakikita, wala ring naririnig. Pero mabigat daw sa pakiramdam. Parang may mali, parang may presensya na tahimik lang. Pero alam mong nandoon. At minsan, yung ganong pakiramdam, mas nakakatakot pa kaysa sa may makita kang multo. Alright guys, itong next story na babasahin natin, isa ito sa mga kwento talagang napapaisip ako hanggang ngayon. Hindi kasi yung ghost story mismo yung pinaka-creepy kundi kung paano nagsimula ang lahat. Pakinggan niyo to. Sabi niya, "This might be the scariest taxi experience I've ever had. Nangyari ito bago mag-pandemic. Kasama ko noon ang mama ko at ang kapatid ko. Papunta lang sana kami sa mall. Nakatayo kami sa gilid ng kalsada. Naghihintay ng masasakyan taxi. Maya-maya, may isang taxing biglang bumagal sa harap namin.
Akala namin para sa amin. Huminto siya. Kaya tumawid kami at lumipat sa harap ng taxi. Pero pagtingin ko sa loob, napahiya ako. Kasi puno. May mga pasahero sa likod at may nakaupo pa sa passenger seat. Kaya hindi na kami kumatok o kumaway. Nakatayo lang kami roon ng mama ko. Pareho kaming tahimik. Pero doon nagsimulang maging kakaibang lahat. Biglang ibinaba ng driver ang bintana at tinanong kami, "Saan kayo?" Napatingin ulit kami sa loob at doon kami parehong natigilan. Wala nang tao. Yung taxi na kanina ay puno. Biglang walang laman. Lahat ng upuan, bakante. Wala kaming oras para mag-isip dahil nagmamadali kami eh. Kaya kahit litong-lito kami, sumakay na rin kami. Pagpasok pa lang namin, hindi man lang nag-small talk ang driver. Diretso agad siya sa mga kwento ng multo. Parang matagal niya nang hinihintay na may mapagkwentuhan. Isa-isa niyang kwento ang mga paranormal experience na alam niya. 3-4 yata lahat. Pero 2 ang hindi ko makakalimutan. Yung una, tungkol sa White Lady sa Cavite. May isang kalsada raw doon na may malaking puno. Sa lugar na yon, may babae raw na bigla na lang magpapakita. Minsan nakatayo lang. Minsan naman sumasakay pa raw ng tricycle o taxi. Kaya karamihan ng mga driver, kapag may nagpapara sa lugar na yon, hindi na talaga humihinto. Pero isang gabi, may isang tricycle driver na nakasalubong ang babae. Dahil alam niya ang kwento, hindi siya huminto. Sa halip, binilisan niya ang takbo. Pero ilang segundo lang ang lumipas, napansin niyang biglang bumigat ang sidecar. Parang may nakasakay. Paglingon niya, nandun na ang babae. Tahimik lang, nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot, tumalon siya mula sa umaandar na tricycle. Iniwan niya yung sa gitna ng kalsada at tumakbo papunta sa pinakamalapit na guardhouse. Humingi siya ng tulong. Pagbalik nila, wala na ang tricycle sa gitna ng daan. Nakaparada na ito. Maayos na maayos. Sa ilalim mismo ng puno, kung saan madalas magpakita ang babae. Yung pangalawang kwento naman, tungkol sa mga duwende. Kwento mismo ng taxi driver. Noong bata pa raw siya sa probinsya, lagi raw siyang pinaglalaruan. Nawawala mga gamit niya. Tapos maya-maya may maririnig siyang mahihinang tawanan. Sa sobrang inis niya, sinahampas daw niya ang sahig gamit ang latigo. At sabi niya, kapag ginagawa niya yun, nasasaktan daw ang mga duwende. Hindi raw agad tumigil ang mga ito. Paulit-ulit pa rin siyang ginugulo. Hanggang sa isang araw, kinausap niya lang niya ang mga ito. Sinabi niyang, "Huwag niyo na akong paglaruan. Kung gusto niyong tumulong, sa bahay na lang." At mula raw noon, iba na ang nangyari. Tuwing pagising niya sa umaga, handa na ang panggatong. Malinis na rin ang paligid ng bahay. Parang may mga tumutulong habang natutulog silang lahat. Habang kinikwento ng driver ang lahat ng ito, iba raw talaga ang pakiramdam sa loob ng taxi. Tahimik lang silang mag-ina. Pareho silang kinikilabutan. Hindi lang dahil sa mga kwento, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam. Parang may isa pa silang kasama sa sasakyan. Isang presensya na hindi nila nakikita. Pagdating nila sa mall, bumaba sila ng taxi. At pagkalayo nila, agad silang nag-usap ng mama niya. Sabi niya, "Ma, akala ko ba puno yung taxi kanina?" Ang sagot nito, "Akala ko ako lang nakakita. Nakita ko rin sila. Kaya nga nag-alangan akong sumakay." Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano ba talaga ang nakita nila. Nagkamali lang ba pareho ang mga mata nila? May optical illusion lang ba? O baka may mga pasaherong hindi talaga dapat nakikita? Pero sa pagkakataong iyon, nagpakita sa kanila. Ikaw, kung ikaw ang nasa sitwasyon nila,
Sasakay ka pa rin ba sa taxi? So proceed na tayo sa susunod nating story, guys. Mag-ready kayo dahil iba ang impact ng istorya na to. Paano kung isang gabi sumakay ka ng jeep? At buong biyahe, akala mo may kasama kang 3 pasahero. Pero pagdating mo sa dulo ng biyahe, sinabi ng driver, ikaw lang palang sakay niya simula pa lang nung una. At ang mas nakakatakot, nang lumungon ka sa upuan nila, basang-basa pa rin ito. Ang kwentong ito ay base sa karanasan ng isang air traffic controller na na-assign sa Tacloban ilang buwan matapos ang super typhoon na Yolanda. Isang trahedyang hanggang ngayon sariwa pa rin sa alaala ng maraming Pilipino. At kung totoo man ang kwentong ito, sana'y magsilbi rin itong panalangin para sa mga kaluluwang naiwan. Noong lumalaki pa siya sa Pilipinas, sanay na raw siyang makarinig ng balita tungkol sa mga bagyo. Pero walang makapaghahanda sa nangyari noong November 8, 2013. Dumating ang Super Typhoon Yolanda at isa ito sa pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan ng bansa. Libo-libo ang namatay, buong komunidad ang naglaho, at ang pinakamatinding pumatay noon, hindi lang hangin, kundi ang pinakamalaking storm surge na rumagasa sa Tacloban. Marami ang hindi nakatakbo, marami ang hindi na nakita pang muli, at pagkalipas ng halos na 4 na buwan, na-assign siya bilang isang air traffic controller sa Tacloban Airport. First assignment niya yun. Excited pa nga siya noon nung una, pero mabilis ding napalitan ng kaba ang excitement. Hindi pa rin normal ang sitwasyon sa lungsod. Kapag kagabi, halos buong Tacloban ay nababalot ng dilim. Tahimik, mabigat ang hangin, at parang may lungkot na hindi maipaliwanag. Dahil wasak pa noon ang staff house, sa mismong control tower siya pinatuloy, sa 2nd palapag. 3 silang natutulog sa iisang kwarto. Pangatlong gabi niya roon, eksaktong 3:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising. Pagdilat niya, may nakita siyang isang matangkad na itim na anino, nakatayo sa paanan ng kama niya. Hindi ito gumagalaw, parang nakatingin lang sa kanya. Akala niya nung una, isa lang ito sa kasama niya sa trabaho. Pero habang tumatagal, napansin niyang hindi yun tao. Tahimik lang, walang kilos, at tila hinihintay siyang mapansin. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa isa niyang ka-roommate. Kilalang may malakas daw na sixth sense. Imbis na mabigla, parang normal lang ang sagot nito. Sabi niya, 6 tayo sa kwarto, pero 3 lang tayong buhay. Yung 3, mga ligaw na kaluluwa lang siguro, mga biktima ng Yolanda. Magdasal ka lang. Nanlamig siya. Akala niya biro lang yun. Hanggang sa may mangyari ulit. Isang gabi, silang 2 lang ng ka-roommate niya sa isang kwarto. Tahimik silang nagtatrabaho sa kanilang laptop. Biglang may naamoy na napakatapang na amoy na orchid. Hindi pa bango, hindi refreshener, kung hindi parang bagong pitas na bulaklak. Napansin niyang biglang natigilan ang kasama niya. Lumapit ito, mahinang bumulong. Narito siya. Nakatayo siya sa harap mo. Huwag mo kang kalimutang ipagdasal ang kaluluwa niya. Halos hindi siya makagalaw. Kinabukasan, nagtanong siya sa isa sa mga empleyado ng airport. May kilala ba raw bang mahilig magtanim ng orchid malapit sa control tower? Tumango ang empleyado. Meron. Dati namin katrabaho. Mahilig siyang magtanim ng orchid at iba't ibang bulaklak. Isa siya sa mga namatay noong Yolanda. Mula noon, hindi na nawala ang mga kakaibang pangyayari. Pero sa halip na matakot, tuwing may pagkakataon, pumupunta siya sa simbahan. Nagsisindi ng kandila at ipinagdarasal ang mga kaluluwang naiwan sa paligid ng paliparan. Lumipas ang ilang buwan. November 7, 2014, bisperas ng anibersaryo ng Yolanda. Galing siyang downtown Tacloban. Bandang 6:00 ng gabi, nang sumakay siya ng jeep papuntang airport,
Karaniwan lang ang biyahe. Unti-unting bumababa ang mga pasahero hanggang sa 4 na lang silang natira. Siya, isang lalaki, isang babae, at isang batang lalaki na mukhang 7 o 8 taong gulang. Tahimik silang lahat. Habang papalapit sa airport, lalong dumidilim ang daan. Walang ilaw. Halos walang tao. Biglang sumigaw ang lalaki. "Lugar lang!" Hudyat yon para huminto ang jeep. Parang hindi narinig ng driver. Kaya siya na mismo nagsabi, "Manong, may bababa po." Huminto sandali ang jeep. Pero nagtaka ang driver. Tumingin ito sa kanya at nagsabing, "Ikaw bang bababa?" Sumagot siya, "Hindi po, yung 3 kasama ko po." Pagkasabi niya noon, biglang inapakan ng driver ang silinyador. Humarurot ang jeep. Hindi siya makapagsalita. Lumingon siya sa likod at doon, wala na ang 3 pasahero. Parang naglaho. Walang bumaba. Walang naglakad palayo. Parang hindi sila kailanman naroon. Pagdating nila sa airport, maliwanag na ulit ang paligid. At kitang-kita niya na ang mukha ng driver. Namutla ito. Halatang takot. Iniabot niya ang pamasahe. Tahimik na sinabi ng driver, "Anak, ikaw lang ang sakay ko simula pa lang. Kanina pa kita gustong tanungin. Nung sinabi mong may bababa, pinilisan ko ang takbo. May mga kwento na kasi kaming naririnig na ganyan. Tinanong kita dahil gusto kong malaman. Nakita mo rin ba sila?" Hindi na siya nakapagsalita. Tumango na lang siya. Bago siya bumaba, may sinabi pa ang driver. Baka isa sila sa mga biktima ng Yolanda. May nagsasabing hindi pa nila alam na patay na sila. Kung maaari, ipagdasal mo sila. Pagkababa niya ng jeep, napatingin siya sa upuang inuupuan ng mag-anak kanina. Basa. Parang bagong natapunan ng tubig. Pero hindi naman umulan nung gabing yun. At doon niya tuluyang naalala. Noong kasagsagan ng Yolanda, ang lugar na dinaanan nila nilamon ng napakalaking storm surge. Marahil hanggang ngayon, may mga kaluluwang hindi pa rin alam na hindi na sila nakauwi. Itong susunod na story natin guys ay galing kay, tawagin na lang natin siyang Boss M. And chain story to, bali 3 story to na galing sa kanya. Babasahin na lang natin ng sunod-sunod. Noong mga unang araw ko sa BPO, around 2017 siguro yon, hindi ko talaga personally kilala yung agent. Pero ang alam ko sa Sprint account siya. One weekend, nag-outing sila sa Zambales. And doon daw siya nalunod at namatay. Pero dito naging sobrang creepy ang kwento. A few days after ng libing niya, may nag-record na ginamit daw niya yung company badge niya para makapasok sa office. And syempre, nagtaka lahat. Kaya chinek nila yung CCTV. At doon sila lalo na shock. Kitang-kita raw sa footage na pumasok talaga siya ng building. Normal lang ang lakad niya. Parang papasok lang sa trabaho gaya ng dati. Diretso siyang naglakad papuntang CR. Pero ang nakakatakot, hindi na raw siya lumabas. Walang ibang exit. Walang nakitang tao na lumabas pagkatapos niyang pumasok sa banyo. Dahil doon, mabilis kumalat yung kwento sa buong site at naging usap-usapan sa company. Yung site na yun sa Commonwealth, marami na ring nagsasabing may kakaibang nangyayari. May mga training room daw doon na bigla na lang gumagalaw ang upuan na walang tao. Minsan isang chair ang kusang gumugulong sa gitna ng tahimik na kwarto. At hanggang ngayon, marami pa ring dating empleyado ang nagsasabing totoo raw ang mga nangyayari. At para sa akin, isa to sa mga kwentong hindi ko talaga makakalimutan. At meron pang isa, eto legit to. Kwento to ng tito ko, airmats ko at airpods ko. At mind you guys, magkakagalit yang 3. Pero pagdating sa kwentong to, pare-pareho ang detalye. Kaya alam mong walang imbentong naganap.
May sound system at modular display business ang tito ko noon. Nagsisimula pa lang umangat yung kumpanya nila. Kasabay nun, buntis yung tita ko sa pinsan ko. At buntis din si mama sa akin. May katulong sila noon. Mabait naman, masipag, at walang problema sa trabaho. Pero may isang bagay na napapansin lagi ng tita ko. Kapag dinner time at marami ng hugasin, lagi nitong sinasabi na, "Pagod na po ako, bukas ko nahuhugasan." Kilala mo naman yung tita ko. Medyo bungangera, kaya madalas niya itong pinagagalitan. Isang gabi, umalis ang tito ko dahil may mobile event. Ang naiwan lang sa bahay ay si mama at si tita. Yung likod ng bahay nila noon, may malaking steel door doon. At ang nakakatakot, karaniwan, maingay mga aso sa kalsadang yun. Yung tipong pag may tumahol lang isa, sunod-sunod na lahat parang domino. Pero nung gabing yun, walang tumahol kahit isa. Biglang may narinig silang parang kumakalmot sa steel door. Hindi lang siya isang beses paulit-ulit. Parang tipong may gustong pumasok. Pagsikat ng araw, chinek nila yung pinto at doon sila kinilabutan. May malalaking kalmot sa bakal. Hindi yung gasgas na gawa ng pusa o aso. Yung tipong mahaba at malalim. Sabi nga ng tito ko, parang kay Wolverine daw Kinabukasan, pinuntahan sila ng lolo ko matapos nilang magsumbong. Habang kausap niya yung katulong, may napansin siya. Una, makapalang balat sa may siko. Pangalawa, hindi ito makatingin ng diretsyo. At higit sa lahat, halos wala siyang filtrum. Yung guhit sa pagitan ng ilong at labi. Tahimik lang ang lolo ko nung una. Tapos diretsahan niyang tinanong, "Aswang ka no?" Hindi sumagot, hindi umimik. Yumuko lang. Kaya pinaalis nila ng maayos. Pero ito ang pinaka nakakatakot. Akala nila tapos na. Hindi pala. Yung katulong na yon, hindi alam kung saan sila lumipat, sina mama at papa. Pansamantala silang lumipat ng bahay kasi nga natakot sa nangyari. Isang araw, may dumating. Yung katulong. Sabi niya, mangangamusta lang daw. Malapit nang maanak si mama noon. Doon na tuluyang kinabahan ng pamilya. Kaya nagdesisyon na sila mama at papa na umuwi muna sa Batangas para magtago. At bumalik na lang sila nung malapit na talagang maanak si mama. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung paano nalaman ng katulong kung saan sila lumipat. At ang mas nakakatakot, yung gabing may kumakalmot sa sildor, walang kahit isang aso ang tumahol. Kung totoo man ang hinala ng lolo ko, baka hindi lang simpleng katulong ang nakatira doon sa bahay nila. So ito yung last story na galing sa kanya and tungkol ito sa mga antik na gamit. And kung meron kayong similar stories guys tungkol sa mga antik na gamit na may na-experience kayong kababalaghan, pwede yung ipasa sa akin sa mga social media platforms na ginagamit ko para pwede natin basahin dito sa sessions natin. Ito lang talaga yung story na masasabi kong sarili kong experience. Hindi second hand, ako mismo ang nakakita. Nangyari to doon sa dati namin tinitirhan na bahay. Matagal na kaming sinasabihan ng mga matatanda na may mga espiritu raw sa lugar. Sabi nila, mababait naman daw. May mga duwende pang araw Hindi ko masyadong pinapansin noon. Hanggang sa napansin ko yung isang lumang salamin namin. Yung klaseng salamin na may maliit na cabinet at pinto na may lock. Second floor ang kwarto namin noon. Pero nasa baba ang CR. Kaya halos gabi-gabi, bumababa ako para umihi. Doon ko napansin. Halos ilang linggo na ang sunod-sunod. Tuwing madaling araw, bukas lagi yung pintuan ng salamin. Ang weird kasi sa pagkakaalala ko, lagi naming sinasarado yun. Noong una, iniisip ko baka nakakalimutan lang namin. Pero isang gabi, naisip kong subukan. Bago ako matulog, sinigurado kong nakasarado talaga yung salamin. Tinignan ko pa, sinarado ko. Walang duda,
Tapos bandang alas 5 ng umaga, bumaba ulit ako para magbanyo. Pagdaan ko, bukas na naman. Doon talaga ako kinilabutan. Hindi ko na maipaliwanag. Parang may malamig na dumaan sa buong katawan ko. Pagkatapos nun, may mas kakaiba pang nangyari. Mga 2 araw ang lumipas. May lumitaw na isang footprint sa may hagdan. Hindi sa sahig. Nasa taas. Malapit mismo sa kisame. Literal, nabakas ng paa. Kinabukasan, 2 na. Tapos 1 araw pa. Naging 3 na. Doon na rin napansin ni Mama. Nagtataka siya kung saan nanggagaling. Walang makapagpaliwanag kung paano ito nagkakaroon ng yapak doon. Dahil sunod-sunod na yung nangyayari, nagpatawag kami ng isang espiritista. Pagpasok pa lang niya ng bahay, may sinabi agad siya. Ang sabi niya, may matandang entity daw na lumabas mula sa salamin. Pero ang mas nakakakilabot, noong araw na pumunta siya, parang wala na raw yung entity sa salamin. Sabi niya, alam na raw nitong may gagawing ritual kaya umalis muna. Ang advice niya, kailangan daw namin magpabasbas ng bahay sa pari at maglagay ng blessed crosses sa bawat kwarto. Ginawa namin. Pero nung nailagay na lahat, bigla na lang umagabog, sabay-sabay. Lahat ng kwarto sa taas. Parang may malakas na bumabagsak. Lahat kami noon nasa baba. Walang tao sa 2nd floor. Pagkatapos nun, itinuloy ng espiritista ang ritual. Hindi ko alam kung coincidence lang. Pero sa gitna ng ritual, biglang nabasag yung lumang salamin. Ang huling bili niya sa amin, huwag na huwag daw naming itatapon malapit sa bahay. Dalhin daw sa labas ng siyudad para hindi na raw bumalik. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Lalo na yung gabing sinubukan kong isara yung salamin. Noong nakita akong bukas na naman siya kinabukasan, sa sobrang takot ko, halos liparin ko yung hagdan paakyat. Sumabit pa yung binti ko sa gilid ng hagdan. Hanggang ngayon nandito pa yung peklat sa akin eh. At tuwing nakikita ko yun, naaalala ko agad yung gabing yun. Ito lang talaga ang kwentong masasabi kong hindi ko lang narinig. Ako mismo ang nakaranas. Alright guys, kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentuhan sessions na to. Ito na ang huling kwento natin para sa episode na to. At kung matagal ka nang nasa BPO o mahilig ka sa mga urban legends, malamang narinig mo na ang pangalan niya. Ang kwentong ito ay isa sa mga pinakasikat na multo ng mga call center sites. Si Junjun. Paano kung ang pinakakinatatakutang multo sa call center na si Junjun ay sumunod sa iyo hanggang sa sarili mong bahay? Tawagin niyo na lang po akong Tintin. Taong 2020 po ito, kasagsagan ng pandemic lockdown. Isa akong call center agent noon sa isang sikat na kumpanya sa Eaton Centris. Hindi ko na lang babanggitin kung anong company. Noong panahon na yun, maraming nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko na isa kami sa mga empleyadong kalaunan ay pinayagang mag-work from home. Pero bago mangyari yun, may isang bagay munang nangyari sa opisina na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. May kakayahan po akong makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Simula training hanggang halos 1 taon ko nagtatrabaho doon, wala naman akong naramdaman na kakaiba. Non-voice po pala ang account namin, chat support at graveyard shift. Madalas ako matulog sa locker room tuwing lunch break. Noong mga huling linggo namin bago ipatupad ang work from home setup, halos wala ng tao sa site. Siguro 1/4 na lang ng normal na workforce ang pumapasok. Isang lunch break, pagkatapos kong kumain at pag-yosi, tumambay lang ako sa locker room. Hindi na ako natulog kasi konti na lang ang natitirang oras. Habang nakaupo ako, may batang biglang tumakbo sa hallway. Nagulat ako pero hindi ko siya masyadong pinansin. Kasi iniisip ko baka anak lang siya ng manager o isang empleyadong walang mapag-iwanan dahil nga lockdown, pandemic. Pagbalik ko sa production floor, dumaan muna ako sa CR. At habang nasa loob ako ng cubicle, bigla akong napatingin sa siwang ng ilalim ng pinto. May nakita akong isang pares na maliit na paa. Nakatayo lang, nakaharap sa mismong cubicle ko. Doon ay naramdaman kong meron ng mali. Hindi na normal ang nangyayari.
Dali-dali akong lumabas ng CR at bumalik ako sa station ko. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas, nagdeklara na rin ang kumpanya namin ng work from home setup. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Sa bahay, may maliit akong salamin sa gilid ng monitor ko. Kapag wala masyadong chats, paminsan-minsan tinitignan ko lang ang sarili ko. Lumaki ako sa bahay na yon. Wala kaming history ng kahit na anong kababalaghan. Wala talagang nagpaparamdam. Isang gabi, graveyard shift ulit. Sobrang queuing dahil puro billing ang concerns ang pumapasok dahil nga sa sitwasyon ng mundo. Habang nakatutok ako sa mga chats, may napansin ako sa ilalim ng mesa. Yung parehong pares ng paa ng bata na nakita ko sa opisina. Talagang nanlamig po ako. Pero pinilit kong mag-focus sa trabaho dahil ayoko magkamali sa mga customer dahil nga CSAT-driven ang metrics namin. Maya-maya, may naramdaman akong parang buhok na 2 beses sumaplo sa tuhod ko. Hindi ko na po kinaya. Bigla akong tumayo at sumilip sa ilalim ng mesa. Pero wala naman ako nakita. Pero nang mapatingin ako sa salamin sa tabi ng monitor ko, nanlaki ang mga mata ko. Sa reflection, may nakita akong maitim na batang nakatayo sa likod ko. Napasigaw po ako noon ng sobrang lakas. Napapikit na lang ako habang sumisigaw hanggang sa magising lahat na kasama ko sa bahay. Mula noon, hindi na ako nagtrabaho sa kwarto. Sa sala na ako palagi nagsisetup at hindi na ako kailanman nagpatay ng ilaw tuwing graveyard shift. Hanggang doon na lang po muna ang kwento. Dahil ayon sa sender, hindi pa doon natatapos sa mga pagpaparamdam ng batang yon. Kayo ba? Naniniwala kayong may mga bagay na pwedeng sumunod mula sa workplace hanggang sa bahay? Pwede yung i-share sa comment section guys para sa susunod. Baka yung kwento nyo naman ang ating basahin. At doon nagtatapos ang episode natin ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at nakisama sa akin hanggang huling kwento. Sana kahit papano, naging kasama niyo ako habang nagko-commute, nagtatrabaho, naglilinis ng bahay, o simpleng nagpapalipas lang ng oras bago matulog. Kung nagustuhan mong episode na to, don't forget to follow the podcast para hindi mo mamiss sa mga susunod nating kwento. At kung gusto mo ring suportahan ng podcast, malaking tulong kung mag-iiwan ka ng rating o review. Sobrang nakakatulong yun. Pwede rin kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pang horror fans ang makadiscover ng channel na to. At kung mayroon kang personal na karanasan o kwentong gusto mong maibahagi, pwede mo itong isend sa ating mga social media platforms. Baka ang kwento mo na ang susunod natin basahin sa isang episode. Hanggang sa susunod nating kwentuhan guys, matulog ng mahimbing, mag-ingat lahat ng mga nagko-commute or basta nasa labas ng kanilang bahay. Lagi kayong mag-iingat. Good night and stay safe.